Hello guys, may sasagutin tayo. May nagtanong sa akin. Sabi niya, bakit daw hindi pa ako umuwi ng Pilipinas mag for good? So ito yung sagot ko para alam ng nakakarami. Dito kasi, komportable na ako dito. Aside na meron akong peace of mind, nagagampanan ko yung aking mga tungkulin. Secure na yung aking pangangailangan. So, tayo, as in, nangamuhan dito sa ibang bansa, hindi tayo pare-pareho ng rason kung bakit nag-stay tayo ng ating mga amo. So, ako, tumagal na kasi ako dito. So, parang bahay ko na rin. Parang inakay ko na rin bahay ito. 5 years na akong nag-iisa dito. As in, katiwala lang. So, iniisip ko kung magpo-forget ako at binigyan ako ng option ng aking amo. Kung ako'y manatili dito, at least daw dito, habang hindi pa tapos yung mga anak ko, secure sila. Kasi may sahod ako. Yun yung iniisip niya palagi sa akin. Yung kapakanan ko na hindi ako mahihirapan. Pangalawa, hindi pa kasi tapos yung mga anak ko eh. Ayaw kong isugal ang kinabukasan nila. Pangatlo, ito na yung trabahong nakasanayan ko. Ayaw kong mag-umpisa ulit. Pangapat, naging masaya na ako sa trabaho ko. Wala na akong ibang hinihingi, kundi mapanatili yung aking trabaho na kung kailan kailangan ng aking katawan. Kasi mahirap mag-umpisang muli na pagsisihan mo balang araw. Maraming nagpupurgot, tinitingnan ko. Ilang buwan, ilang taon, bumabalik dito. Kasi ang dahilan, hindi maganda. Wala ba silang magandang pagkakitaan. Kahit nag-uumpisa sila ng gano'ng negosyo, eh hindi pa rin magandang takbo. Gawa nga na hindi nga namin nakasanayan na magnegosyo. Ang trabaho namin dito is maglinis. Wala kaming alam. So, sasama kami ng negosyo pagdating ng Pilipinas. Sasama kami ng negosyo na wala kaming alam. So, kailangan din na paghandaan yung mga bagay. So, sayang yung mga buwan kung i-stay mo lang doon na wala kang income. Yun yung mga dahilan kung bakit naririto pa ako hanggang ngayon. Ayaw kong isugal ang aking kinabukasan at kinabukasan ng mga anak ko na walang kasiguraduhan. So kung okay naman yung amo, okay naman yung sahod, at okay naman ang lahat ng pagtrato niya sa'yo, bakit mo papapakawalan at mag-uumpisa sa walang kasiguraduhan na kung anong mangyari, bagsak din ang uwi mo, diba? Balik din dito. So, kung ikaw ay magpupurgot at kung ikukumpara mo yung sahod dito sa Pilipinas, isipin mo mabuti ng a long term kasi 2 years naman yung kontrata mo. Kung sa palagay mo na hindi ka komportable sa trabaho mo at minamaltrato ka, yun yung isa sa mga dahilan kailangan mong bumalik ng Pilipinas. Pero, kung kaya mo namang tiisin dahil may pangarap ka para sa pamilya mo, go ka na. Pero, kung gusto mo namang mag-umpisa muli na mag-apply dito or sa ibang isipin po ang gastos mo, mag-umpisa kang muli. Maraming dahilan, maraming consequences, hindi tayo pare-pareho ng dahilan at hindi
hindi tayo pareho ng pinanaw ng buhay. Na porket may ipon ka na, ano na lang natin na kung hindi mo ginagastos yun sa sahod mo, nakakaipon ka, tapos yun ang dahilan mo maipon ka. Remember girl, ang pira is madali mo lang yan gastusin. At kung nababawasan mo na ng sentimo yan, yung 500,000 na naipon mo, magiging 499,999 na lang yan. So, bawat araw, habang wala ka pa papagitaan, gumagastos ka, ay isipin mo mabuti kung meron ka pang anak na nag-aaral, lalo na kung ang anak mo ay ano pa lang, elementary pa lang. Girl, go ka na dito. Kasi, mahihirapan ka na. Mahihirapan ka nang itawid kung ano yung pangarap ng mga anak mo kung wala kang mauumpisan dyan sa Pinas. Kaya, yung mga mindset na sasabihin na, bakit hindi ka pa nag-forgood? Pwede ka naman, meron ka ng ganito. Hindi mo pwedeng diktahan ng isang tao kung bakit pa siya naririto, girl, di ba? Kasi nga, may mga kanya-kanya tayong dalahilan. Kung sa tingin mo naman na nandirito pa siya, ibig sabihin, kaya pa naman niya kaya niyang tiisin. Siya lang ang nakakaalam kung ano yung buhay na meron siya ngayon. So, hindi mo siya pwedeng tanungin na, bakit hindi ka pa nag-forgood? Be wait. Di ba? Ano ka na lang, maghintay ka. Kasi, darating din tayo dyan. Pag hindi na kaya ng katawan. Kasi ang rason ko, I will be staying in the Philippines when I'm stable for everything finances. So, kung yan ang mindset mo, magkakasundo tayo.